different agencies of the national government has been very responsive to the concerns of the people of the province. In the town of Loon alone, we have seen the transformation of some of the areas that will be needed for the housing programs. The shelter project we have launched in the 17 municipalities that are considered as hardest hit, and our initial releases of funds from the National Housing Authority and also from the DSWD have been quite substantial. And in a few months, this will be transformed into temporary as well as permanent places for our people. Other than our shelter component, the infrastructure is among the 16 clusters that has also received quite a number of support from our people. We would like to say, once again, that the infrastructure recovery in the province of Bohol was made very, very quick because of the most immediate responses of the departments concerned. Department of Public Works was able to connect our bridges in the shortest span of 1 month period only, beating the deadlines that Secretary Singson committed to the President. Likewise, in our roads, we were able to make the roads passable again because of the commitment and the compliance of such commitment by the national agencies concerned. We would like also to emphasize that whether all the areas in the province of Bohol, with respect to power, we were able to re-energize Bohol, among the first of the provinces that were devastated in the Visayas region by the Secretary of the DOE, fulfilling the commitment also of the national government. And today, we would like to announce to the President that the 5 barangay of Cabilao in the town of Loon also was energized with the underwater submarine cables interconnection that connects them to the mainland of Bohol. This is a big gift to the people of the town of Loon. As we move to the different needs of various clusters, like education cluster, the clusters on healthcare, the clusters on camp management, the clusters on livelihood, the clusters on protection of the rights of women and children. These particular clusters has quite a number of successes that we would like to submit to your office, because we would like to inform the President of the results of the collaborative undertakings between the national government as well as the people of the province of Bohol. I am trying to move away from my speech that was originally prepared, because I know that we are limited in terms of time, and we would know that the President must have the time to meet our people and to talk to our people. Kinahanglan ang Presidente na ay panahon makikistorya sa katawhan. The dialogue that we are holding today is the very clear manifestation of how our President listens maminaw sa katawhan sa atong lalawigan o sa tibok nasod nga Pilipinhon. As we celebrate the spirit of EDSA tomorrow, and we celebrate EDSA every day in our lives, we would like to say that the biggest gift of the EDSA revolution is the opening of the democratic space that allows everyone to participate in governance. And that too is the essence of why all of us have worked together from the time we faced also our challenges to the time we will reach the apex of our dreams of making Bohol a better Bohol, much better than what Bohol was before the earthquake. Mr. President, we would like to say thank you very much for your support as we look forward to more partnerships with you, as the people of Bohol would like to say, Padayon Bohol, Padayon Pilipinas. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan. Thank you, Governor Chato. Ang katatagan ng mga Bolanon ay maaaring ihalin tulad sa tibay ng loob ng mga nasalanta ng Yolanda sa iba pang lugar ng Visayas. Atin naman pakinggan ang kwento ni Pedro Lacandaso. Panoorin po natin ang maikling video. Dumating na yung tubig dagat. Yun, inano ko kagad yung mga anak ko, hinahawakan ko sa liig, kung saan na lang, sa buhok. Makuha lang sa ilalim ng round table kasi mga 17 siguro sila doon sa loob. Itinula ko na naman sila sa beam na malaking beam, ganun. Simula dito hanggang sa dulo, nakahilira sila. Nabali yung pinakamalaking sa loob ng bahay namin, yung
kahoy na malaki dahil hinahawakan ng isang anak kong buntis. Tapos yung apo ko ganun, doon ako sa dulo ng beam. Nasa dulo na ako ng beam, sisigawan na yung mga anak ko at saka apo. Parang tinitingnan ko, nakakaiyak na, parang hindi ko na kaya tingnan kasi kakaawa. 15 yung namatay. Yung naiwan ngayon, 7 na lang. Kasama yung kapatid ko, umabot ng 22. Ay, yung mga tao na lang nabibigay sa akin ngayong pag-asa. Ay, mahal na Panginoon. Kasi kung iniisip ko, ba't ako binuhay? Siguro binuhay ako parang maglingkod sa barangay. Meron nabibigay ng mga bangkad dyan, tutulong ako, kahit anong gawain parting sa agriculture. Yun ang ibinigay sa akin kap na gawain ko. Kahit anong tulong. Kung minsan napupunta ako sa peace and order, halimbawa may nag-aaway doon, kahit na ano, kung anong maanuhan ko dyan. Yung mga tao doon, sabi nila, mabuti na lang at matulungin ka. Kahit ako na maraming namatay, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Dapat bumangon din sila katulad ko. Mahal na Pangulo, nais ko pong ipakilala sa inyo si Ginoong Lacandaso, isa pong kagawad at mapagmahal na ama mula sa Palo Leyte. Magandang hapon po, mahal na Pangulo. Kahit na marami akong namatay, 22 na namatay, hindi ako nagagalit sa mundo. Kaya lang, nalulungkot ako. Yung lungkot na yan, nakukuha lang sa mga tao sa pagtulong ko. Kasi, isa na lang itong apo ko isa na lang itong apo na natira na kasama ng isang anak ko nandoon sa Liti, sa San Joaquin Palo. Yung tulong ko na nagagawa sa barangay namin sa San Joaquin, paikot-ikot, nawawala yung problema ko. Kaysa nandun ako sa bahay, mas nakakatulong akong maghapon sa pag-iikot kung kahit na anong tulong ang hinihingi sa akin, kahit na hindi ko kaya, lumalapit na lang ako sa nakatataas kung anong problema. Natutulungan ko sila. Maraming salamat, mahal na Presidente, na kaharap ako sa iyo para kasi makaabot ako ng sulat na binigay namin ng Kapitan Papus sa Lantaho. Kaya sabi ko, pupunta ako dito para sabihin sa mga tao na kaya natin ito. Kaya natin ito. Kaya, oh. Maraming salamat. Palakpakan po natin muli ang ating kaibigan mula sa Palo Leyte. Balikan naman po natin ang mga istorya ng mga bayaning Bolanon. Nailigtas ni Armando Labos ang isang dayuhan at ang kanilang mga anak nang lumindol at muntikan na silang mahulog sa tuktok ng Sagbayan Peak. Ginoong Labos, maaari niyo pong ikwento sa ating mahal na Pangulo ang inyong istorya ng kabayanihan. Mahal na Pangulo, naririto po si Ginoong Armando Labos. Magandang hapon, mahal na Pangulo. Ako po nagtrabaho sa Sagbayan Peak, sa Sagbayan. Ako si Armando Labos Jr. Nung naglindol, nung October 15, malakas na lindol, naka-duty ako noon. Pagkatapos nakita ko talagang umusok yung mga bundok. Yung view deck namin, umusok talaga. Tapos nakita ko, naisip ko talaga yung pamilya ko. Pero pag tigil sa usok, may nakita akong tourist doon sa taas, sa view deck. May nanay nagkalong ng bata. Talagang doon na lang ako tumakbo dahil malayo pa man sa amin. Tinakbuhan ko sila, niligtas ko yung nanay nga may bata, tinabi ko sila sa safe na lugar. Tapos binalikan ko yung mister niya, doon hindi pa nakaahon, nakita ko talagang sa bitak na flooring, sa view deck. Doon sa baba, para siyang na-trauma, hindi na siya makatayo, tinapi ko lang, sir. Okay ka lang, inalayan ko siya pa balik doon sa Pagligtas na sila, nasip na sila bago ako umuwi sa amin. Wasak talaga ang view deck sa Sagbayan Peak. Kaya kung sana malakas yung turista, yun lang kasi ang hanap buhay namin. Ngayon, 3 araw lang pasok.
ang pasok ko sa isang linggo dahil hindi pa bumalik talaga ang turista sa Bohol. Sana bumalik na para tuloy-tuloy ring trabaho namin. Umaasa lang kami sa turista sa Bohol. Yun lang po. Maraming salamat, mahal na Pangulo. Kakamay lang daw po siya kung maaari. Palakpakan po natin ating kaibigang si Armando Jun Labos. Mahal na Pangulo, nais ko pong ipakilala sa inyo si Tess Policarpio. Saan ba si Tess? Isang Buhay Yolanda namin ay survivor. gumawa ng mga native bags na ginagawa ng mga weavers ng mga farmers. Sufficient enough para maabot yung basic na pangangailangan namin, pati yung mga weavers. Malaking tulong sa akin ito, sa aking pamilya. Gumaang-gaan yung hanap buhay ko, nakapag-aral yung mga anak ko. Grabe ang inabot namin nung panahon ng Yolanda kasi pagdating namin sa bahay at nakita ko ang itsura ng bahay namin, talagang hindi ko masabi kung paano kami mag-umpisa uli. Ang isip na lang namin at that time, umalis din dahil kasi marami na rin nag-alisan sa lugar namin. Then pagka Tuesday, dumating yung weaver ko na may dalang banig. Doon ako na-touch. Sabi nila, magtuloy-tuloy tayo kasi kung hindi, paano naman kami? So yun, parang nabuhayan ako ng loob doon. Tapos ang mga mananahi ko, nagdatingan din. Sabi nila, ate, kung aalis kayo, paano na kami? So sabi ko, sige, pagtulong-tulungan natin. Gusto ko long term at hindi pang akin lang. Ang gusto ko is trade fair. Kasi once na nakakuha kami ng orders, tuloy-tuloy na yun. Pare-pareho kami mabubuhay, hindi yung ako lang. Naisip ko talaga magsasucceed kami. Magiging maayos ang trade fair. Sana ipatronize nyo ang product ng mga Pilipino. Nakita ko kasi na sa oras ng kagipitan, nagkakatulungan talaga tayong mga Pilipino. Mahal na Pangulo, may papahiwatig lang daw pong maikli si Binibining Tess Policarpio. Maupay nga adlaw, Mr. President. Nung mangyari ho ang bagyong Yolanda, wala ho kami doon sa Leyte. At nung dumating ho kami doon, pagpasok pa lang ho talaga ng Leyte, nawalan na ho ako ng pag-asa. At hindi ko ho lalo alam kung paano kami mag-umpisa. Malaking takot ho talaga at sindak ang naramdaman ko nung dumating ho ako sa bahay dahil wasak ho talaga ang bahay namin. Ang mga makina ho namin, totally devastated ho. Tapos hindi ko ho alam kung paano ang gagawin namin. Nablangko talaga kami mag-asawa kung ano ang aming iisipin. Dumating ho ang regional director ng DOSTC, Edgardo Esperencilla, at sinabi ho niya sa akin na, Tess, huwag kang mag-alala. Pagtutulong-tulungan natin to, makakaahon ka. Kasi ko, sir, paano naman ho? Kauutang ko lang sa DOST. Lahat ng ibinili ko ng material, ayan, wasak. Pati yung finished product. So, paano ho ako makakabayad? Then, pagkalunis ho, nagpunta ako kay Mayor Texon ng Tanawan. Sabi ko kay Mayor, aalis na lang siguro kami kasi paano ko mag-aumpisa? Wala naman kami pera, saan kami hugot ng lakas? Kasi ang mga tao ko, hindi ko rin alam kung buhay pa. So sabi ni Mayor, wag Tess, magtulong-tulong tayo, babangon, tindog ang Tanawan. So umuwi ako na umahasa talaga na sige, talaga tayo, susulong tayo. Dumating ho ang weaver ko at yun nga ho, sulong niya ang banig. Sabi niya, niligtas namin itong banig. Hanggang liig na ang namin tubig. Pero sabi ko, ikaw ang unang magiging pera namin. Kaya kailangan tuloy-tuloy ho natin ito. Sabi ko, sige, gawa na lang kayo ng gawa. Titingnan natin, gagawa tayo ng paraan. At ang mga, dahil president ako ng PhilExport ng Eastern Visayas, ang mga producers, kung mag-trade fair kaya tayo, yun lang ang paraan para nang sa ganon, bigla tayo magkaroon ng puhunan. Kahit na mangutang tayo, pagka tayo nag-trade fair, magkakapera tayo, din makakabayad din tayo. Kaya
nag-ano na ho kami sa lakas loob ho. Lumapit ho ako doon sa mga dapat lapitan. Isa na nga ho ang DSWD. Pinadalhan ho namin ng letter ng solicitation. Hindi ko lang ho alam kung ano ang magiging labas ho noon. Tapos ho, lumapit ho kami sa CSFI. Kaya lang ho, wala raw hong pera ang CSFI dahil wala na raw ho ang PDAP. So, bali, hindi na raw ho sila makakatulong sa amin. Pero umaasa pa rin ho ako sa tulong niyo, Pangulo. At saka sa Poong May Kapal, hindi ho ako nawawalan ng pag-asa na marami ho ang tutulong sa amin. Dahil ang inaano ko naman ho ay para sa mga nasalanta ho ng lindol dito ho sa Bohol na mga producers. Yung sa Region 6-7 sa Bantayan, yung Aklan, at ang pinakamarami nga ho doon sa Eastern Visayas. Umaasa ho kami matutuloy ito, Pangulo, sa tulong ninyo. At sa totoo lang ho, lakas loob ho yung sa SM, pinareserve na ho namin kahit wala ho kaming pera. Inaasa ho kami na yung mga solicitation ho namin, kahit na sinabi ho nila na wala dahil wala na hong PDAP, umaasa pa rin ako sa Poong May Kapal na mayroon hong mabait na Pangulo na magtutulong sa amin. Ito ho yung kasama kong Weaver na head ho ng Weaver ko na nagdala ho ng banigo sa amin dahil ang ginagawa ho namin sa banig. Ito ho, isang bag ko ho, sample ko ho ito na ginagamit ko. Maraming salamat to, Pangulo. Sana pagpalain ho kayo ng may kapal. Sige. Punta na kayo doon. Ito, may sulat to ako. At nakita po Palakpakan po natin sila Binibining Tess Policarpio. Inanyayahan ko po kayong lahat, kahit wala pang liwanag, pero sigurado matutuloy. Ang trade fair po ay April 1 to 6, April 1 ang Ingles, ang selling ho ay April 2 to 6. At ang opening ho namin, April 2, na sana ho, Pangulo, kayo ang magkakating ng ribbon. Sige, palakpakan po natin sila Binibining Tess Policarpio. At ngayon naman po, mula sa Baras, Palo, si Wendell Corregidor, isang tunay na bayaning Pilipino, 10 buhay po ang kanyang naisalba mula sa kapinsa-pinsalang mga tubig ng Yolanda. Panoorin po natin ang video ni Wendell. Diyan, nagsimula biglang dumilim. Lakas na ng tubig, pati sa labas, di na ba makita kung saan na kami. Nandun kami sa barangay hall na sa loob. Yung tubig, tumataas na. Natatakot po kami na baka may madala sa agos. Ako, hindi naman ako marunong lumangoy. Nakahanap ako ng isang tali na yung electric wire. Ginawa ko ng guide sa kanila. Abutin niyo. Bigla akong lumabas at hawak ko yung tali. Yun, hindi nga po ako makaakyat ng maigi dahil sa takot ko. Binunot ako ni Kuya Wendell, lumpo po siya. Yung kamay niya, inabot niya doon sa amin. Kahit wala siyang lakas, ginawa niya lahat para makatulong siya sa amin. Hanggang nagtaas na po yung tubig, nandun na po kami lahat sa taas, nakaligtas sa baha. Tutulungan ko sila kasi mahirap ang kalagayan nila kaysa sa akin. Nasa ibabaw na ako. Gumawa ko ng paraan na para sila masagip. Sabi ko kay Kuya Wendell, salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi kami maliligtas. Katulad sa akin na mayroong kapansanan na may talent ka, palabas mo para makita sa atin lipunan ba? Kaya baka yung hinahanap nila, nandyan sa inyo. Okay?
Palapakan po natin si Ginoong Wendell Corregidor. Meron ka bang gustong ipahiwatig sa ating pangmahal na Pangulo? Maupay nga kulo, mahal na Presidente. Ang gusto ko lang ay maging isang volunteer mo sa aming probinsya ng Leyte para bumangon kami uli. Yun lang ang hinihiling ko sa iyo. Kahit mayroon ako kapansanan, kinaya ko na bumangon ako uli. Salamat po. Muli po, palapakan natin ang ating kaibigang si Wendell Corregidor. Noong pong huling pagbisita ni Pangulong dito sa Loon, nakilala po niya ang mag-inang sina Jessel, Pocong at Carl. Mahal na Pangulo, nais ko pong ibalita sa inyo na nabigyan po sila ng maagap na tulong ng DSWD at DOH. Si Carl ay naaalagaan at naipapagamot sa Tagbilaran at Cebu. 3 buwan po siyang nagpagaling. Ngunit kinakailangan na rin nilang bumalik dito sa Loon upang mabantayan ng isa pang po nilang anak na si Elgin. Nais po kayong makausap muli ni Ginang Jessel Pocong. Maayong hapon sa tanan. Una po, gusto ko po sana magpasalamat po sa ating Panginoon kasi tinulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Napakabait niyo ho talaga. Yun lang ho. Salamat ho talaga. Opo, yun yung anak ko. Opo. Kaya salamat ho talaga, Mr. President. Sige, lapit ka na lang. Magpapatay ko ka. Kamaka ka na lang. Sige. Malapakan po natin si Ginang Jessel Pocong. At upang ipakilala po ang ating panauhing pandangal, salubungin po natin ng masigabong palakpakan ang punong kalihim ng gabinete at tagapangulo ng EDSA People Power Commission Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating paggunita sa People Power ay isa ring pagkilala sa kabayanihan at pagtutulungan na ipinamalas ng mga Pilipino upang bumangon mula sa mga nakalulumong trahedya nitong nakaraang taon. Kaya po sadyang wasto na ating inaalala ngayon ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution dito sa Loon, Bohol. Dahil napakarami pong Pilipinong nagligtas ng buhay dito sa Bohol. Napakaraming tumulong sa kanilang mga kapitbahay. Napakaraming nagambag ng donasyon para sa mga biktima ng Yolanda kahit sila mismo ay katatapos lamang masalanta ng lindol. Naipamalas ng mga Boholano ang katatagan ng loob at kakaibang pagkabayani ng People Power. Bayanihan ang sanhi ng ating pagbangon. Marapat lamang na ito'y ipagpatuloy. Sa mga susunod na araw, habang ating itinatayo ang isang mas matatag at mas maginhawang Pilipinas, sana'y patuloy tayong gabayan ng sigaw ng People Power noong 1986. Magkaisa tayo. Ipagpatuloy natin ang pagbangon ng may pag-asa at magkapit-bisig. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Benigno Simeon Aquino III. Ay, mabuo tayo lahat. Mayong gabi sa tanan. Susubukan ko sana yung maadyong gabi. Alam, para wala akong nagre-react every time ko ginamit yung maadyong. Sabi ko, maadyong lang, hindi ko pa natatamang i-pronounce. Tinuro pa naman ni Bob Guy sa akin yun. Anyway, Executive Secretary Jojo Ochoa, members of the Cabinet present, Governor Chato, Representative Rene Lampagos, Mayor Lloyd,
Lopez, na nung nag-umpisa raw sa pagiging mayor, tulad ko, binata. General Manager Chito Cruz ng NHA na marami pong pinangako dito sa Bohol. Survivors of the earthquake and typhoon, Yolanda. Local chief executives of Bohol present, representatives of the international non-governmental organizations, fellow workers of government, honor guests. Mga hinigma kong kaigsunan. Medyo maasenso na kong konti siguro. Yung kanina baka nagtataka lang kayo nung pinag-usapan namin ng may mga sulat na ibinigay sa atin. Siyempre katulad ng volunteer. Volunteer may pinakita ng tunay na gilas. Yun na siguro yung character reference. Palagay ko malakas na loob kong i-recommenda sa permanenteng trabaho, at least kay Governor Petilla ng Leyte, at kung hindi naman doon sa kanyang buting ina, si Mayor Martin Petilla. At baka naman sakali may salbi yung rekomendasyon ko sa kanila, makikita kami bukas, na baka naman pwede natin masabi. Meron doon tayong talagang programa sa patrabaho sa person with disability. Pero lalo na may magandang kalooban, bakit naman, di ba? Yun ang character reference. Yung rehabilitation ng tourism site, no? Hindi ko alam kung ano yung tinitingnan doon sa lugar na yan, pero kung established tourism site na siya to begin with, no? Hinahanap natin paano i-maximize ang potensyal ng turismo sa buong Pilipinas at lalo din sa Bohol. Alam po nyo, nung nag-umpisa tayo, mga 3 million na turistang foreign kada taon na dumarating sa atin. No? Ngayon po, umabot na tayo ng 4.7 noong 2013. Bagamat may bagyo, may Zamboanga Siege, may lindol, merong monsoon rain, mamili ka na yata ng dumating. Iba, wag na natin isipin na baka sakaling maakit pa natin yung ibang ano. Pero, bagamat natin, 4.7, target natin a little above 5 million. No, pero kung may kumpiyansa pa tayo, aabot ng 10 million. Tapos yun nga, nung nagpunta tayo doon sa isang tulay, last time ko nandito, Abatan Bridge, no? So, muntik na ko sana nadagdag na bilang turista dito sa Bohol. Dahil binanggit sa akin, may river cruise dito, merong fireflies na makikita basta dumilim at wag lang umuulan. Di ako po nagsabi kay Dinky at saka kay Babe Singson, ako, tapos na tayo dito. Baka gusto nyo ma-experience rin natin to para mas credible pag sinasabi natin, ito ang tourism opportunity sa Bohol. Tinignan po ako ng dalawa at sinabi, marami pa ako inuutos sa hindi muwi na ho tayo. Maumpisa na namin gampanan yung inutos nyo. Kaya, buti lang may tiwala ako kay Governor Chato at kay Congressman rin. Sila nagsabi may fireflies to. Naniniwala po kung meron. At sa siguro bandang August ng 2016, kung hindi man September, sana makakadalaw na ako dyan, matikman ko yung river cruise nyo na pinagmamalaki. Ito si Ed, si Rene, at saka ating butihing kasamahan. Itong tatlo parang napaka-efficient, napaka-usay ng teamwork. Pati si Bob. Ano ibig sabihin nun? Pag may pangangailangan ng Bohol, magte-text ang isa sa kanila, tapos yung dalawa magpapadala ng carbon copy. No? So kung ano man problema, makakatsa kayo, 3 beses umaabot po sa akin yan. Okay? Kaya mahirap po makalimutan. Pero gano'n pa man, hindi naman kayo nawawala sa ating po pananaw. Okay? Dito po sa Loon, bakit hindi po nyo alam, may mga nagtatanong kung talaga natulog raw ako dito. No? Pakita na si Edo ang sumundo sa akin doon sa, alam niyo masarap po yung lugar no? Yung nasa tent, medyo, kala namin dumating kami low tide kasi medyo yung, kita niyo yung, akala namin seabed. Nung pala yung seabed, umangat na. No? Hindi na ko pala nasa ilalim ng dagat yon. Pero yung hangin mo, ang lakas. No? Sa totoo lang, parang gusto mo may aircon yun. Nung bata ko kasi, nasa unang beses ko sa Baguio, sinama ko ng tatay ko. Malamig ko, siyempre, bandang Pasko yata. Sabi ko sa tatay ko, Dad, baka pwede pahinaan mo yung aircon nila. Sabi ng tatay ko, pakitingnan mo nga yung pintuan, kanya. No? At sa taas ng pintuan, bali butas. No? Yun ang air condition sa Baguio. No? Ganon kalamig. Dito, ganon rin. No? Talagang yung kompleto sariwang hangin, presko, at hindi yung malamig lang. No? Talagang malakas yung hangin. Nag-jacket po tayo at lahat, may kumot pa. Tapos kung medyo hindi kayo makalma ng gusto, may inaalog-alog pa kayong konti, parang bata. Di ba? Dahil panahon nun may aftershock pa no? Para kompleto Ricardo So. No? pero sa totoo lang, nung nandito tayo sa Loon last time, di ba? Yung bata, for instance, kanina nakita natin, yung bata may hydrocephalus kasama ng mga ibang pasyente na nasa loob ng tent na may karamdaman na pwede makahawa.
So tinanong ko, bakit anong problema nitong bata? Ako mukhang may hydrocephalus. Akala ko may dagdag pa. Sabi, hydrocephalus. So, sabi ko, bakit kasama dito sa mga katabi niya na pwede siya mahawa pa. No? Tapos sabi, wala naman hong natira na na pwede paglalagyan. Itong lugar na ito, itong ospital, hindi ko makalimutan na sinabi sa akin, bagong-bago yung mga building, yung mga equipment, itatanggal pala sa mga kahon, nakabalot pa, tapos dumating yung lindol, natabunan lahat. Okay? So, siyempre, parang imbis na masabi mong inauguration, umpisa na magsisilbi sa tao. Ngayon, paano ba natin ibabalik lahat to? At sa totoo lang, sa lahat ng lugar no, na nagkaroon tayo ng mga sakuna, parating gano'n ang pupasok sa ating kaisipan. Kanina pa galing tayo sa Davao Oriental. Okay? Davao Oriental, doon sa lugar ng Katiil, marami sa kanila nagyonyog. Ngayon, nung dumating si Pablo, di ba, tinanggal lahat ng puno ng nyog. Ang nyog, alam naman po nyo, 7 taon mula tinanim hanggang mamunga. Tama ba? So anong ikabubuhay ng mga taong 7 taon habang hinihintay yung nyog? So nung unang dalo ko doon, iniisip ko sa sarili ko, no? Ano kaya magagawa natin dito? Pero alam nga ho nyo, nung nag-umpisa tayo sa trabaho, tila, yung ba parang naghihintay kami nung tinatawag na weekend. Pagdating na at least yung linggo, kung minsan yung Sabado, sama na rin sa meeting yun. Pero yung linggo, mapapahinga restaurant para may gap naman dahil sa Lunes may panibagong set na mga problema ang darating. No? Nung araw, talagang halos na dighay kada dating ng linggo, ay, may time out. Pero ngayon, no, pasensya na kayo, baka may konting yabang. No? Yung problema, para tinitingnan natin ngayon oportunidad. At kanina ka, napakita na naman. Bakit kami na late palang pagkatagal-tagal? Hindi ako paumanin. Alam mo niyo sa Maynila, marami mga infrastructure project na sabay-sabay, no? Nakakailanganin natin, natapos na yung buong proseso. 19 po yan, magkakaroon ng traffic, so yung traffic rerouting ang pinag-uusapan. Okay. Kanina ho, naka-helicopter kami at nasa Mindanao ho na hindi masyado masiksik, di ba? Meron rin ho palang rerouting sa ere. Dahil yung dadaanan namin, yung lampas sa mga bundok, nagsara yung ulap. No, palabo ng palabo yung tinatanaw, hindi naman ho payag yung piloto na bahala ng Diyos sa atin, good naman tayo. No. So napa-U-turn ho kami dyan, balik ho kami sa coastline na kung saan medyo mas nakikita yung liwanag. Parang naging 2 biyahe yung isang biyahe yun. Kaya umabot tayo na ganito kalay, tumingi ako ng pamanin. So, ang kinaganda ho doon, balik tayo sa kwento ng nyog, no? Isa sa mga produktong itineo para sa kabuhayan nila ay yung siling, sa Tagalog rin tawag, siling tingala. Naghahanap ako ng, ano kayo tsura nakatingalang sili? No? Pero ang kinaganda ho nito, no? Tatanim mo, sa loob ng 3 buwan, aanihin mo na. So, hindi na 7 taon na pinaghihintay. Pero mas maganda pa ho talagang ikwento sa atin, ang laki ng tubo komparado sa puhunan. No? At nag-export na raw ho tayo sa 2 bansa sa ASEAN, sa Singapore ho at sa Brunei. At kaninang umaga raw ho, nagkaroon na ng mga pirmahan at saka para bang initial payment, parang contract growing galing naman sa mga mamimili galing sa Guam. Okay? So, yung maski maitayo na natin yung, no? Habang tumutubo pa lang siya, yung pagitan, ginagamitan natin sa intercropping, may pakinabang po sa ating mga kababayan doon. Excuse na po. Medyo tinitingnan po ako ni Executive Secretary. Bakit di mo napapansin? Gabi na. No? Lilipad pa tayo papuntang Cebu. Hindi naman pwede candlelight. No? Kaya subukan ho nating paspasan itong maiksi natin talumpati. Pasensya na po kayo. Ngayon taon po, kabilang po sa ating pagdiriwang ng anibersaryo ng People Power, ang muli nating pagdalo dito sa Bohol. Kanina umaga nga po, nabanggit ko sa inyo, nanggaling tayo sa Katiil, isang bayan sa Davao Oriental, na talaga pong sila yung Pablo. Bukas po, nakatakda naman tayong maglibot sa Eastern Visayas upang kamustahin ang iba't ibang lugar na humarap din sa mga kalamidad noong nagdaang taon. Sa ating bawat pagbisita, bitbit natin ang isang mensaheng nagbubuklod sa atin sa harap ng anumang hamon. Mensaheng nagsisilbing bukal ng pag-asa sa ating muling pagbangon. Yan po ay hindi kayo nag-iisa. Sumailalim tayo sa diktadurya. Kinitil nito ang ating karapatan sa loob ng 14 na taon. Sa kabila nito, hindi nagpadaig sa takot ang Pilipino. Tumindig siya para sa kapwa. Ipinadaman niya ang pagmamalasakit at ipinaglaban ang tama. Ito nga ang naging susi upang muli natin makamit ang ating demokrasya. Totoo po, Pilipino ang nagpalaya sa kapwa Pilipino. Ito ang ipinagdiriwang natin tuwing anibersaryo ng EDSA. Ngayong taon, pinipili natin kilalanin ang mas malawak pang diwa ng people power. At yan po ay bawat Pilipino
sa amampanig ng bansa, lalo na ang mga umaharap sa hamon at nagsisikap na iahon ang sarili at komunidad, ay tunay nga pong nagbibitbit ng pamana ng EDSA sa kanilang mga puso. Matingkad pong halimbawa ang inyong lalawigan ng kaisipang ito. Hindi po biro ang pagsubok na noong Oktubre ng nakaraang taon. Mayroong mga nasawi, marami sa ipinundar ninyong ari-arian ang nasira, at pati nga po ang mga gusaling sagisag ng inyong kasaysayan ay gumuho dahil sa lindol. Ngunit sa kabila nito, ipinakita ninyo ang kakayahan ng Boholanong isabuhay muli ang people power. Kaakibat ang dekalidad at epektibong pagkilos ng inyong gobernador, kitang-kita po natin ang tinatamasang pagbangon ng Bohol. Sipatin po natin ang bunga ng ating pagkakapit-bisig. Higit sa 88,600 apektadong pamilya ang nabigyan natin ng mga food packs para sa Kalakang Bohol. Sa Loon, nga po humigit kumulang 8,560 na apektadong pamilya ang ating naman natulungan sa pakikipagtulungan po sa ating butihing mayor. Dagdag pa, 271 medical at technical personnel ang walang pagod na nagbigay kalinga sa 5,236 na pasyente sa inyong pong probinsya. Higit sa 1,800 kababayan din natin ang nabigyan ng emergency employment sa ilalim ng Cash for Work at Cash for Training programs na nagsigurong kasabay ng pakikiambag at pakikiramay ay mayroon namang pagkakakitaan pa rin ang mga kababayan natin na apektuhan. Palagay ko po yun ay sa doon lang. 162 million pesos din po ang inilaan natin para ayusin ang 25 critical infrastructure sa inyo pong bayan ng Bohol. Kumpunuhin ang mga tulay sa Albuquerque, Maribojoc, Calape, at Loon. Tanggalin ang debris na nakahambalang sa daan. Dagdag pa po rito, agad dati tinutukan ang pagsasayos sa Tagbilaran Airport at 38,801 pamilya naman mula sa inyong lalawigan ang natulungan ng Housing Materials Assistance Program. Nang sa gayon ay maitindig nilang muli ang kanilang mga gumuhong tahanan. Huli po akong nadalaw dito sa Loon, 1 linggo lamang matapos ang lindol. Ngayon po, kitang-kita na natin ang pagbabalik sa normal ng inyong pamumuhay. Kaya nga po, lalo tayong ginaganahang tumbasan ang pinamalas ninyong pagsisikap, pagdadamayan at pagbabayanihan. Upang sa lalong madaling panahon ay masabi na ng mga Boholano, ito ang resulta ng pag-aambagan, ang tuluyan at mabilis na pagbangon ng aming lalawigan. Malinaw nga po ang ating batayang prinsipyo sa lahat ng inisyatibang at patuloy na sinasagawa, hindi lang para sa Bohol, kundi para na rin sa mga kababayan nating tinamaan na sakuna nitong nagdaang taon. Kung pagbabayanihan ang naging susi sa pagbuwag ng diktadurya, pagbabayanihan din ang magsisilbing sandigan ng pag-ahon sa trahedya. Nagpapasalamat nga po tayo sa bawat individual, grupo, institusyon at ahensyang hindi nagsasawang maki-people power mula sa mga volunteer na nag-repack ng relief goods hanggang sa mga pamilyang nagbigay ng ayuda at donasyon. Mula sa mga kawani ng pamahalaan at mga kasapi ng ating uniformadong hanay na hindi nagdalawang isip na tuparin ang kanilang mga tungkulin. At pati na rin sa mga kababayan natin kahit man lang sa Facebook at Twitter ay gumawa ng hakbang para manawagan ng tulong. Siyempre po, nagpapasalamat din tayo kay Governor Ed Chato at sa mga kasama natin sa pamahalaang panlalawigan ng Bohol at sa inyong mga lokal na pinuno. Dito sa Loon, na hindi nagpatumpik-tumpik na tumugon sa mga kababayan nating naging biktima ng lindol. Ipinakita nga po ng bawat isa sa inyo, gaano man kalakas ang lindol, walang kayang dumurog sa puso ng Pilipino. Ito ang tunay na diwa ng EDSA. Kung magbubuklod tayo, kung magsasakripisyo tayo, kung iaangat natin ang isa't isa, walang barikada, lindol o sakunang kayang humadlang sa ating pagtungo sa katuparan ng kolektibo nating mga hangarin. Patuloy lang po tayong magtiwala sa ating kakayahan at patuloy na manalig sa buong may kapal. Itindig natin ang bandila ng pagbabayanihan sa ating mga komunidad, probinsya at sa buong bansa. Tulad na nangyari sa EDSA noong 1986, patuloy nating ipabatid sa ating kapwa na tunay ngang walang Pilipinong nag-iisa, na sa kanilang bawat paghakbang, kasama nila isang buong sambayan ang ginagawang posible ang dating imposible. Bago po ako magpaalam sa inyo, naalala ko lang po, alam nyo, napakarami po natin nakausap ng mga pinuno ng ibang bansa at mga kanilang opisales.
At lalo na po sa mga nakadalaw sa atin po dito, iisa parati ang sinasabi nila, we are impressed with the resilience of your people. No? Tagalogin ko para mas maintindihan natin buti. No? At siguro mas maganda na gamitin ko na yung kataga na sinabi sa akin ng isang senador po natin sa kasalukuyan, kaibigan po natin si Chis Escudero. Sabi niya sa amin sa Sorsogon, kami rin ang una sinasananta ng bagyo. Itong araw na ito may bagyo, bukas na yung palengke namin. Nagugulat po yung mga dayuhan na imbis na tulad nung kanina nagsalita na marami pong namatay sa kanyang pamilya. Pwede ka naman magkulong, magmukmuk sa bahay. Magtanong ng walang katigilan, bakit. Pwede naman pasamain mo yung araw mo lumipas at yung araw mo kasalukuyan. Dahil nga, iiwan mo na lang ang gawain mo doon sa pagsasabing, bakit ba akong minalas na ganito? Ano ba ang kasalanan ko at lahat? Pero pwede rin naman, tulad ng ginawa natin buting kaibigan kanina, pinili niyang magbigay pa sa kanyang komunidad, imbis na humingi mula sa kanyang komunidad. At siya na mismo nagsabi kanina, hindi ba sa atin, na talaga naman naiaangat na niya ang sarili niya at nakikita naman po ng kanyang mga kabarangay kung ano yung malasakit niya pagkatapos na malaki nawalan. So, sa totoo lang po, kada sabihin nila sa akin yan, no, doon ko po talagang gustong pagsigawan sa buong mundo. Talagang malaking karangalan at pribileyo maging Pangulo po nyo ng isang sobrang galing at sobrang marangal na lahi tulad po ng lahing Pilipino. No? Sa ibang lugar po, mag-uumpisa muna sila sa psychological counseling. Yung iba ho, di ba? Dekada na pinag-uusapan, psychological counseling pa rin. Para umalis doon sa pagkalugmok. Yung Pilipino, hindi po apayag, parati yung palaban. So, ulitin ko lang siya, kanina, binanggit sa atin kanina, trade fair at trade expo. Hindi naman ho imposible yan. Sa totoo lang po, nabanggit sa atin, tinawagan natin si Secretary Domingo, at nakikipag-ugnayan na po doon sa kusakay ng kontrata. Sa susunod lang po ang pakiusap namin, baka pwede mag-ugnayan muna tayo bago kayo magkontrata. No? Para, layunin po ng gobyerno, tulungan lahat. Yeah? Layunin siyempre, mas masarap naman tumulong doon sa tumutulong sa sarili. Lalong napapadali ho yung trabaho eh. Hindi mo na kukumbinsing gawin to o gawin yan. May kusa ng motibasyon na gawin yung dapat gawin. Eh kung sabay-sabay ho tayong ginagawa natin yung tama, bakit di natin mararating yung gusto natin paroonan? Tama po ba? Oh. Galing po tayo sa Davao Oriental nga kanina, di ba? Tsaka Compostela Valley, ginulpi ng Pablo. No? Yun po, malakas na hangin, ang daming winarak. Tapos dumating naman si Agaton. Dinala naman napakaraming ulan. Sa totoo lang raw, mas marami silang infrastrukturang nawala sa Agaton kesa kay Pablo. 11 tulay ang kinumpuni sa Davao Oriental lang. No? At parang ganito ang sitwasyon. Di ba dito, nung naipit kayo, nung tapos Sulindol, nung nasira, yung 30-40 minutos sa biyahe papunta ng Tagbilaran na oras. Okay. Ngayon, yung kabinete ho natin, pasensya na kayo, baka kuminsan puro yung kritiko lang ho narinig nyo, baka pwede naman purihin ko naman sila. Lahat na nagawa po natin. Dahil ito nga ho magagaling na kasamahan natin. Pag nagbitaw na salita, palagay ko dinalaw na rin sila ng tatay ko nung sinabi sa akin, pag nagbitaw ka na salita, madali, mahirap, kailangan mangyari yan. So, kung minsan hindi natin maiwasan, nagkakamali sila. Okay? Pag sinabing, katulad ni Secretary Pitilla, nabanggit na, taya niya, 6 months para may restore yung kuryente, naging 40 days no? Yung mga ganun pagkakamali, hindi ko sila kinakagalitan. Ha? Kung mapapaagan nyo yung pinangako nyo, okay lang sa akin yan. No? May issue tayo pag huli. No? Pero pag pinaagan nyo, okay lang. Pero kung minsan napapag-isip po, baka naman naglalagay ng allowance itong mga ito pag nangako. Pero hindi ho ganyan na ating makasamaan. Dahil simple naman kailangan maibsan ang pinagdadaanan natin mga kababayan sa lalong madaling panahon at maibalik. Hindi ho maibalik sa dati. Kulang ho yun. Kailangan maibalik sa mas mabuting kalagayan kesa nung dati. Para naman, pag dumating ulit, yung mga pagsubok sa atin, mas kaya natin labanan. Masama ng tingin po sa akin ng Executive Secretary. Sabi niya, baka nakalimutan mo, gabi na yan, night flying, etc. Kailangan may obligasyon pa kami sa Cebu bukas at sa Samar at sa Leyte, Eastern Samar po. So magpapaalam na muna tayo kung pipilitin ko makadalaw sa inyo ulit. Pero ginagarantya ko sa inyo, sa 2016, sama ko na ako doon sa numero ng turistang bumibisita sa inyo dito. Magandang gabi po, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat, mahal na Pangulong Aquino.
Tapos na po ang ating pulong bayan at sana may napulot tayong aral at maibaon natin at ikwento sa ating mga anak. Salamat Bohol! Salamat Bohol! Nakita po natin ang pagtalumpati ni Pangulong Benigno Aquino dito sa Congressman Natalio P. Castillo Memorial Hospital dito sa Loon, Bohol. Ito yung nagiba ng lindol at ngayon naitayo na muli. 7.2 na lindol ang dumurog dyan. Pero ngayon naman, Nikki, nakita naman natin nung inspection mismo ni Pangulong Aquino itong bagong ospital na itinayo nga dyan sa May Loon, nakita naman natin yung garantiya at yung makabagong mga install mismo doon sa loob ng hospital. Yes, so and that's very good for them. Kailangan nila yan doon sa kanilang lugar. And sinabi ng ating Pangulo sa kanyang talumpati na 162 million pesos ang nagugol para sa 25 critical infrastructure projects dito po sa Bohol. At bukod dyan, Nikki, halos 800 mga bahay naman itong ibinigay naman ng National Housing Authority na ibinigay at sinumite rin kay Pangulong Aquino para mabigyan yung mga kababayan natin na devastate nga nitong matinding lindol na ito dyan sa may bahagi yan. And earlier on, nagpunta ang ating Pangulo sa Katiil, Davao Oriental at nagkaroon din siya ng pulong ng bayan doon. Kaya nga, medyo nahuli siya sa pagpunta dito sa Loon, Bohol dahil nga daw kinailangan nilang mag-U-turn. Dahil maulap na nga naman. Previous to that, itong dito sa Katiil, nag-uulan bago siya dumating. Kaya siguro yung pag-lift off nila, masama pa rin yung lagay ng mga ulap. Kaya they had to make a U-turn. Kaya na-late naman siya sa pagdating dyan sa Loon, Bohol. Sabi niya nga, kung dati isang bagsakan, ngayon naging dalawang parang two-way daw yung naging biyahe nila. Okay. Alright. At muli niyo po kaming samahan bukas, February 25, sa pagbabalik tanaw po sa isa sa mahalagang kaganapan sa ating bansa na siyang nagpanumbalik po ng ating demokrasya. Magandang gabi. Ako po si Kirby Cristobal. Anumang pagsubok ay kaya nating lampasan basta sama-sama at nagkakaisa. Ako po si Veronica Baloy Jimenez at inyo pong natunghayan ang espesyal na paghandog ng Telebisyon ng Bayan ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kapit-bisig tungo sa pagbangon. Susunod na po ang News at 6.